Sa punto pong ito ay makakausap natin si Bishop Edwin de la Peña ng Marawi City. Magandang tanghali po sa inyo, Bishop. Si Connie Season po ito. Bishop? Yes. Si Connie Season po ito. Opo, oo. Makikibalita lang po kami sa inyo no, kung yung kay sinasabing Father Chito Suganob at iba pa ho niyang kasamang parishioners na dinukot di umano nito pong mountain. Meron ho tayong update. Wala pa sa ngayon. Yung binigay ko kanina with Mike Enriquez, yun ang latest na update tungkol sa kanila. Para po doon sa mga recent update. Opo, pwede ho bang paulit lamang ho ilan sa mga detalye para ho doon sa mga kakabukas lamang ho ng ating telebisyon dito po sa Balitang Hali? Ano po at saan ho sila dinampot? Paano ho yung naging pagdampot po sa kanila? Ano ho ang nangyari? Actually, pinasok yung bahay, yung Bishop's house was broken into by this group. Mga 7:30 siguro last night. And then tumawag sa akin about that time using the cell phone of our secretary. Pero ang boses ay yung boses ng Mauti. No? At he demanded that I arrange with the military for the cessation of yung bang pagtutugi sa kanila and mag-declare ng ceasefire at huwag silang hahabulin ganyan. So I was given 1 hour to do it, no? To arrange with the military. Pero it took us a long time. We did not succeed in making contact with Campo Ranao in Marawi. So, Bishop, naka-scramble na yung signal nila doon eh. So, we went through the back door sa Western Mindanao Command. And I was able to talk to General Galvez about the situation sa Marawi, yung na-hostage na mga kasamahan namin. Basically, Bishop, sa inyo po pinadaan yung kanilang mga demands. Opo. After that call, meron pa hubang... After that call, tumawag uli, maybe about 30 minutes after, to verify whether such arrangement was already made with the military. Pero sabi ko, we're still trying. So, parang he sounded exasperated, parang disappointed siya na wala pa. And then, after that, wala na. Hindi ko na siya makontak. No? Hindi ko na siya makontak. Bishop, makontak now. Ilan po ang total na alam ninyong kasama po ni Father Chito na dinukot? Well, sa pagkaalam ko, merong mga kasambahay namin, including Father Chito, would be about, apat sila. Apat po. Tapos merong mga parokyano, mga parishioners na nagdasal sila kahapon because that was the last day of the Novena. Ngayon, ang fiesta ng Marawi ngayon sana, fiesta namin. So, hindi natuloy. But dahil sa naabutan sila sa gulo, hindi na rin sila makauwi. No? So, they stayed in the Bishop's house together with Father Chito and the rest. No? But they were taken. They were all of them were taken. No? Exactly how many, we have no idea. But roughly about 10 people. Ang nadukot po? Apat na sambahay. Oo. Okay, so 10 parang all in all ho, sa tansya nyo po itong nadukot? 10 or 15, whatever. So hindi natin yan tiyak na yun ang number, no? Okay, mayroon ho bang pagbabanta kung halimbawa hindi ma-meet ang sinasabi nila mga demands? Meron ho ba sa inyo nabanggit na ganon? Meron, binigay sa akin. Ano po ang sabi? Well, buhay ang kapalit, no?
Okay, meron ho ba ngayong mga ilang residente rin na nakikipagtulungan dahil sa inyo nga ho kinors, ano, probably the military po mismo, may mga nagsusumbong na ho ba ng mga sightings dyan po sa lugar na may mga nakakakita na maaaring kinaroroonan po nitong grupo ng Maute, together of course nung mga dinukot po. Meron ho ba tayong mga information? Wala pa, we are still trying to link up with the people that we know around in Marawi, the people who are influential and who are friends with us, no? We are trying to link up with them. Kasi sa aming parte, sa parte namin, ay mahirap. Nandito ako ngayon sa malayong lugar, no? I could have been there. I could have been part of the group. Kaya nga hindi ako pinatuloy kahapon because delikado para sa akin. I thank them for that. No, they're concerned for me. Pero hindi ako mapapanatag na ganito ang nangyayari sa amin. Opo. Ano ho ang sitwasyon base po doon sa mga nababalitaan ninyo, no, doon sa ilang lugar po, no, na inyo pong may mga nakakausap kayo doon? Kamusta ho? Patuloy ho ba yung paglikas ng mga tao? Papaano ho ba? Yeah, may mga balita ako natatanggap na nag-evacuate yung mga tao. Many of them are heading towards Iligan. The traffic to Iligan is very heavy. Kaya lang parang, I don't know, they don't seem to recognize this reality. So, nung nangyari ho yung pagdukot kay Father Chito, nasan ho ba kayo nung mga panahon na yon, Bishop? I was here. I was in another parish dito sa boundary na ng Archdiocese of Cotabato at Marawi, no? Kasi wala akong maibigay na parish sa kanila. So, ako I'm taking care of them, no? So, hindi ako I wanted to be with them today kasi piyesta namin ngayon sana, no? Pero dahil sa ganito ang nangyari na hindi na natuloy, no? At nasa sa inyo po ang pagkakataon naman, Bishop, para magbigay ho ng mensahe para po doon sa marami ho mga kababayan natin, of course, na nangangamba dahil pa rin po sa sitwasyon na ito. Ano po ang gusto nyo ipahayag sa kanila? Nanawagan po ako sa military and people who are kasi nasa martial law na tayo ngayon if they can facilitate arrangement for the release of the hostages, if they can assure us of their safety, and yun lang ang hinihingi namin sa ngayon from people who have the authority to do it, no, and the will to do it, no. So wala kaming tulong na nakukuha sa ngayon to help us negotiate kung saan nila din nila. Yes, we're trying to connect, no, with the people that we know. Well, Bishop, marami pong salamat sa inyong oras at syempre katuwang niyo po ang balitang hali sa pagdarasal na sana maging maayos ang lahat po, especially yung mga nadukot po dito naman sa insidente ng sa Marawi po. Maraming salamat pong muli. Salamat din, Connie. Sige. Yan po naman si Bishop Edwin de la Peña ng Marawi City.